Man ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. It's Tuesday at umuusad ng maayos ang ating linggo, hopefully. Ako po si Karen, dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 at ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Naku, ako'y At ito po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito naman po si Among Jean sa inyo ngayon nagbabalik. Ayun. Pagkatapos ng isang linggong mahigit na pagkawala. Ayun. Kaya ako natataranta, tita, kasi nandyan na. Para kang si Maria Magdalena. Nung makita mo si Kristo. Nako, sige na nga. Kahapon, yung pinagkwentuhan po namin at mga kinanta ni na Among Joel at such, yung para sa Christ the King. Bakit nga ba big deal daw yung Christ the King? At ano nga ba yung kapistahan na ito na ating ipagdiriwang sa linggo? Medyo mahaba-haba po yung talakayan natin dito kasi Among Jean, di ba yung nangyayari? Basta, sige, may Christ the King celebration, tapos wala na, parang birthday lang. Oo. Pero yung dapat pala, yung Christ the King, yun yung it's a celebration that should govern our lives. In fact, totoo yun. At saka yung tinanong mo kanina, bakit ano bang Christ the King? Pag walang Christ the King, walang Pasko. No? Hindi kasi magtatapos ang taon at hindi magsisimula ang panibagong panahon ng Advent that would signal the coming of Christmas season kapag walang Christ the King, no? Yung napansin po ninyo, it is always the last Sunday of the year. Right. No, ng liturgical year ang Christ the King. Kaya kung nagsimba kayo, natatandaan pa ninyo nung isang linggo, ang theme is sa pagwakas, no? Ang pagwawakas. Ang pagwawakas. Kasi the end. In the end, si Kristo ang maghahari, no? Yung interpretation is sa wakas, no? Sa kawakasan ng panahon. Hindi po, no, it's not really the end of times, but ang atin is an affirmation. Sa bandang huli, Christ has the last say. Diba? Sa kanya ang huling salita. Sa kanya ang huling paghahari, no? In the end, siya pa rin, no? Actually, sa totoo lang, hindi naman sa in the end. He's yesterday, today and tomorrow. Yan. Alpha and the Omega. The beginning and the end. Ang ganda naman yan, Among. Kasi pag naiisip mo na wakas, laging the end, tapos na. Yung malungkot eh. Pero pag inisip natin yung kabuuan, beginning and the end, hindi mo alam kung yung end na sinasabi natin ngayon, baka close of one chapter. Oo. At baka mamaya may another chapter. Yung kasing Christ the King ay parang, kaya sa buhay ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, at ng mga ibang high Protestant churches, no? The churches that make sense, sabi nga. Ibig ko sabihin, the churches na talagang of high tradition, no? Na hindi yung these are may panahon talaga. May panahon, ibig sabihin. Kaya tayo may panimula. We always celebrate this, ha? Opo. Panimula at ang wakas. And then we keep repeating. That is significant ng buhay din natin, no? Halimbawa, nagbe-birthday ka parate. But one day, may kawakasan din yan, no? Of course. Yung kay Kristo naman, yung sa wakas, siya pa din he is proclaimed as the King to top it all. Parang ganon. O patapos na ang panahon, so magsisimula na naman tayo. King of Kings, Among. Yes. Ay, yan yung kinakanta natin sa oratorio ng Messiah. Ayan, papunta na nga ng Pasko. Naku, yung ating kwentuhan ngayon kasi Christ the King. Kristong Hari. Yung kahapon po, sabi nga ni Among Joel, etong kapistahang ito
ay sinimulan noong ang mundo ay napakagulo, relatively new. Pero yung gusto kasing mangyari ng ating Santo Papa noong panahong yon, yung si Kristo yung maghahari sa buhay ng lahat. Hindi yung kung ano-ano na lang yung naiisip na yung kayamanan o yung kamunduhan. Yes. Yung magiging, doon umiikot yung mundo ng tao. Yung kasing Christ the King celebration naging pinanimulan ni Pius the 11th na noong 1925. Ang ganda ng kwento niyan kung bakit nagsimula yan. Natatandaan mo na nasa 20th century na tayo. Ang tinatawag na postmodernism ba o modernism? Ngayon among post na. Post na, no? Yung modernism period. Opo. Natatandaan mo si Pope Leo XIII, no? Nagkagulo-gulo noon dahil on the new things, maraming mga bagong pumapasok sa ating century. Right. Leo XIII was siya naman ang Santo Papa na sumulat ng Rerum Novarum, no, on the new things. Siya ang modernismo ang kanyang inaddress. Nung dumating na maraming mga modern things, pumasok na rin ng maraming secular things. No? Ayun. Ang mga bagay na makamundo, mga forms of communication, mga publications, ang daming mga invention na naghahari na bang parang lumilitaw yung kapangyarihan ng tao over nature. Ayun. Kaya parang they become masters of the world. Ang sekularismo sa mga material na bagay, no, ay lalong tumindi sa panahong iyon. Kaya si Pius the 11th ay inaddress niya yon sa pamamagitan ng kanyang encyclical Quas Primas, no? Sa mga unang bagay, ibig sabihin. And then at the same time, in-institute niya ang Christ the King. Kasi gusto ng tao, pag ang feeling na ng tao, naghahari na. Tandaan niyo, ang First World War, no? Nagsimula na, and then mga world powers na. Naglalabasan na yan, yung Axis, no? Ang dumarating na, pinapanganak na rin ng Third Reich, yung mga nagiging namumuno sa Europe, no? Mga secular kingdoms, mga secular powers na parang gustong gobyernohin ang buong mundo. Opo. So, anong ginawa ni Pius the 11th? Sabi niya, hindi. Christ is the King. Ang paghahari ni Kristo, siya ang tunay na talagang maghahari sa mundo, hindi ang sekularismo. Sabi niya. Ay, tama nga naman. Kaya in-institute niya ang Fiesta ng Christ the King. Sa ating listeners po, idugtong ninyo yung mga kwento sa text ninyo kahapon. Yung tanong natin kahapon, meron po ba kayong mga naisip o naaalalang mga events o significant events ng Feast of Christ the King ngayon o nung kayo'y bata pa, at meron ba kayong mga espesyal na pagdiriwang na ginaganap ngayon sa inyong mga parokya? Among, yung mga former parishioners nyo sa San Matias, nag-text na kahapon. Oy, meron daw talaga silang mga observance, may novena at may 3-day preparation for isa pang dapat na observance ngayon. Linisin po ninyo lahat ng inyong mga larawan ng Cristo Rey. Na yung mga nandun sa mga balkon ninyo, yung mga nasa mga sala. I think this is the best time na ilabas ninyo sila sa mga urna nyo. Ayusin, linisin, no? Imuan. Oo, kasi yung iba may gagamba ng kasama dun sa loob ng talaga. Kasi nga naman dahil nakabahay yan, hindi nila napapansin. In fact, noon, 'di ba, sa atin sa Santa Rita din. Saka sa San Matias noon, pinaparenew yung blessing niyan. Sabi ko, hindi naman pwede magpunta ako sa mga bahay. So kung madadala po ninyo yung mga Christ the King ninyo, sabi ko, dali niyo sa simbahan, magsimba kayo, then have them blessed. Oo nga. Kaya sandamukan na Christ the King yung dumating. Nagreklamo sa akin kasi life size yung sa kanila. Ay, paano ito? Sa atin pong mga listeners, i-text po ninyo ang mga kwento o questions dito sa numbers namin. Opo, sa Smart subscribers, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers, 0917-363-3738. At sa Sun subscribers, 0923-231-4124.
Hintayin ko namin po ang text ninyo. Habang tayo ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. Pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man ibatan. Pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man ako, king malabong atikot, king maglapo ang nagum, kaling ako tatalian, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakap pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man si kanan, kaluluwa at katawan, king matulid at dalan, kaling ako papuntan, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakap pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling samla, kaya man tumakot, king dalang mapanganib, uling yang kaya beku, at iyaing tukod ko, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakap pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan
kakulangan ko kapilanman, eko kagisan ng uling samla, kaya manibatan kapilanman, eko kagisan ng uling samla, kaya manibatan. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Tita Shirley, kung yung kinakwento kanina ni Among Jean, kaninang break, yung idadaldal natin ngayon, hindi kaya mahilo yung mga nakikinig sa atin. Mahihilo, no? Kasi pinag-uusapan po namin yung Christ the King. Mga circumstances ng panahon na yun. Nung panahong yun, ano yung nangyari pagka-declare ng ating Santo Papa nung panahong yun? Pius the 11th po ba, Among? Yes. Naikwento ko po kasi may mga factors po kasing, isa na dun sa pinag-uusapan natin kanina, ang secularismo, no? Yung paghahari ng makamundong kapangyarihan, no? That yung nagsisimula yung mga tinatawag nating mga temporal leaders na gustong maghari sa mundo, lumalakas lalo. Although matagal na yan, di ba? Ano bang medieval times pa, conquest of the world, mga empires, no? Trying to conquer as much as possible. But now in the modern times, nung panahon po, mga 1920s, no? Kilala na ang kabuang mundo na nandun pa din yung pagnanasang yun, pinapanganak na yung mga movements na gustong maghari sa buong mundo, no? Ang movement ng mga natsista, yan, pinapanganak na. Ang, ano ba yung grupo nila Mussolini? Mga fascismo, no? Mga fascist movement. Nag-aagawan po yan, no? Sa paghahari sa mundo. Kaya isa yun doon sa mga bagay na nagtulak sa Santo Papa to counteract yung ganong pag-iisip, ipaisip sa mundong Katoliko na ang tunay na paghahari ay sa kamay ng Diyos at kay Kristo. Na ang tunay na maghahari sa mundo, hindi ang tao, hindi ang kapangyarihang tao, kung hindi ang kapangyarihan ni Kristo. And alam natin ang kapangyarihan ni Kristo at ang paghahari niya ay ibang-iba sa paghaharing nasa sa isip ng mga makamundong maghahari, no? A kingdom, si Kristo mismo sinabi niya yun, no, sa Ebanghelyo. My kingdom is not of this world. It is not in the way of this world. My kingdom is a kingdom of peace. At peace not the world could give. Among, pero paano yun? Bakit Christ the King yung proclamation? Ang daming pwedeng gamiting kapistahan. Hindi lang pwedeng Christ the Queen, no? Palatukan na akong Kristo. Pero bakit po? Kasi ano yung pinagagalingan yung nung Christ the King? Ano po ba yun? Inimbento nga ba ni Pope Pius yun? O matagal na natin na ginagamit yung term? O kasi naman yung term na yun na paghahari ni Kristo ay tema ng Ebanghelyo yan. No? So when Christ will come to rule the world, when Christ would be the King. Book of Revelation, tapos ang Book of St. John, ang Gospel of St. John, puno ng mga references na gano'n. Ang paghahari ng mundo. Yun ang isang factor. Kaya iginiit ngayon ni Pius XI yun, doon sa kanyang encyclical. Yung kaninang sinasabi naman ninyo, nagkaroon na repercussion din yan sa atin, no? Sa Santo Papa. At which was good. No? Nung dinare niya at sinabi niya na ang paghahari ni Kristo, ang siyang tunay na paghahari, hindi ang makamundong kapangyarihan. Naging reflection din sa bumalik din sa authority ng Papa.
remember, the Pope has temporal powers, no? May makamundong kapangyarihan din noon ang Santo Papa up to this time, nung panahon ni Pius XI. Among pag sinabi po nating makamundong kapangyarihan, anong ibig sabihin nun? Yung temporal powers niya, yung meron din siyang power pangungobyerno sa mundong ito, in the sense of may secular power din siya. So para po siya, di ba hanggang ngayon naman, head of state pa rin naman yung Oo, pero Santo Papa. clear na ngayon na hindi talaga yun ang yung sa kanya pa Hindi rin yung eh. main. Oo, hindi yun ang main ng power. Noon po kasi mga Santo Papa, ng isang broadcast natin dito, hindi lang minsan nasabi natin, no, Tita Shirley, na may kapangyarihan ding sinasakop na lupa ang Santo Papa. Praktikamente halos ang buong Italia, no? Are papal states yan. Opo. Oo, may lupain silang ginugobyerno. Kaya ngayon may natirang May taxes ilan din na lang sila. kasi. Yung parang ano na lang. Nalimit na lang ngayon sa mga simbahan, mga extraterritorial na tinatawag. Kung dati parang hacienda yung kanya, ngayon parang pasunan lang. Mga nakapasunan lang yung Oo. lupa. At nagpakatotoo naman ang Santa Sede, no? Kaya from 1925, nung pagka-proclaim ng Christ the King, nagsimula na yung process ng itatawag na Roman question, ang Questione Romana, yung ang kapangyarihan ng Santo Papa sa mga bagay na mga papal states. Ang ginawa po, to cut the story short, bunga din nun, nirelinquish ng mga papa ni Pius XI ang kapangyarihan niya sa temporal. Nirelinquish among ibig sabihin. Inalis niya ang kanyang Iniwan? yung mga papal states, dinizolve. Ibinalik sa Italian government. Remember, mayroon pang tapos na ang renyo ng mga hari ng Italia noon. Tapos Opo. na. Tapos na. 1800s tapos na yung Kay Garibaldi sa kanila. yun. Opo. Pero kaya nga 'di ba yung sabi nila yung Italia at yung Pilipinas halos magkasing edad lang yan. Kung yung pinag-uusapan yung pagiging bansa, yung as a nation. Tayo naging bansa lang tayo nung 1898, no, with the revolution. Sa Italia ganun din, no, mag-alsa masa ang mga sila Garibaldi. Kaya actually pareho halos kasi tayo 'di ba older yung mga kunyari Kapampangan, older civilization than yung Filipino nation, yung mga Hiligay noon, yung mga Ilocano, etc. Sila rin ganun din 'di ba? Yes. Florentines, Neapolitans, etc. Yes. So ganun kagulo. Kaya ang Pope po kasi nun ay parang hari din. No? Meron po siyang, kaya nga reminiscent po dun sa, meron pong sinusuot na tradisyonal ang Santo Papa, yung tinatawag na tayara, yung po yung tatlong crown na tatlong patong-patong tiara, no? Yun po yung significant ng kanyang tatlong kapangyarihan, the spiritual, the moral, and the temporal, no? Kaya po hindi na sinusuot ngayon yun para mawala yung concept ng powers na yon. Pero 'di ba yung mga old pictures of Christ the King, nakatiara si Kristo, at si Kristo. Yung mga pictures na yon much older o lumang-luma na, tulad nung isa itong kay Jan van Eyck, circa 1366 to 1426 daw. Long before the declaration of Christ the King. So, babalik po tayo dun sa tanong ko kanina, no? Yung Christ the King, ibig sabihin, lumang konsepto na. Nasa scriptures yan nasa Biblia na noon pa. Ang mga, yan nga, actually, ang hinihintay natin yan yung pagbabalik ni Kristo upang siyang maghari, no? Second coming na yon. Actually, ang Christ the King is a para bang not premonition but a prevision, no? ng sa mga huling araw ng pag si Kristo ang siyang maghahari sa buong mundo, no? Lagot kayong mga loko-loko. Ganyan ibig sabihin. Tita Shirley, magpapakabait muna ako. Sandali lang. Hindi pa pwede ngayon. Sandali lang. Sandali. Pero itutuloy ko yung sinasabi ko kanina, no? Na kaya nga yung Santo Papa nun, binitiwan na niya yung kanyang mga
mga papal states, yung mga lupa, yung mga taxes nila. Pero kapalit nun ay binigyan ng teritoryong maliit ang pinayagan ang Santa Sede na magkaroon ng teritoryo. Diyan pinanganak ang State of the Vatican. Among explain mo yung Santa Sede. Santa Sede. Nakakala ng tao yun. Santa Sede, ibig po sabihin, banal na luklukan. No? See, Holy See, S-E-E ha, hindi S-E-A. Hindi banal na dagat yun. No? Banal na luklukan. Holy See. Ibig po sabihin kasi, yung Holy See is the central governing authority ng simbahan. Andyan ang Holy See, ang Santo Papa, at ang Kuria. Ang Kuria, among. Kuria Romana, no? Hindi yung Kuria hindi yung Kuria natin dito, no? Pag sinabi po kasing Kuria, ibig sabihin, yun yung tagapangasiwa po ba? Yes, yun yung mga kasamang offices ng ng pamunuan ng Santo Papa. Kaya Kumbaga sa government, ang mga secretaries. Parang gano'n, Departments. mga parang departments cabinet. niya. Oo. Cabinet. Kaya may di ba? May Roman Curia. Tapos dito Pero sa pag atin, pwede ring sabihin in more in theological and canonical terms, pag sinabi mo ring Holy See, pwedeng ang Papa at ang kabuuan ng kanyang mga or the office of the whole kalipunan ng mga obispo o kaya siya lang. The Pope can be also the Holy See. oh, Siya lang kasi sa atin Pwede. naman ang absolute power no, sa kanya. Of governance sa simbahan. napaka-interesante. Among yung mga paniniwala natin dito, no, yung si Kristo ay hari na talaga namang isinulat pa, may nilabas ang ating Santo Papa, si Pius XI noon. Yung sabi po ninyo kanina, no, yung Quas Primas, na doon itina talaga ang kapistahang ito. Yes. At hanggang ngayon, among, di ba yung encyclical, pag nilabas mo yan, forever yung effectivity. Mhm. So hanggang ngayon, dapat binabasa pala natin yan. Oo. Ang Quas Primas in a short way is isang dokumento that shows na ang sekularismo ay itong claim ni Pius XI yan, no? Yung point niya doon is ang secularism is the direct denial of the kingship of Christ. Siyempre, yun ang pananaw niya noon, yung the secularism at that time. Totoo naman noon na dahil sa sekularismo nagkaroon na ng pagdududa sa mga pananampalataya, no? Nagdala na yan ng mga maraming pagbabago, mga changes sa mga makamundong pag-iisip. Nangyayari pa naman po ngayon yun eh. At yun nga yung Yes, pinag-uusapan namin kahapon. Kaya mas lalo nating dapat paigtingin yung ating pagdiriwang ng Christ the King. At yung pagdiriwang na yan, among, yung listeners natin kahapon may nagkukwento, namimiss na daw nila yung mga prosesyon sa mga parokya. Mukhang hindi na masyadong ginagawa yata ngayon. Ako, inabutan ko pa yon 80s siguro. Kasi ginawang sa ating diocese, ginawang archdiocesan lang parate. Dapat bigyan ng chances din. Parang sa mga susunod na parang ibinabalik na yun eh. Magkakaroon ng celebration kay Kapampangan liwas-liwas na yung banwang yun eh, maka Christ the King pang whole archdiocese. Patangkay dito tutukin banwa kay parokya naman. Hilde mo kanya-kanya rin parokya. Patangkay sana tutuki per vicariate naman. So, den tao kanita bayo la mirasketang archdiocesan level, mabibiyasa na lang kayong pamparokyara, aintindihan dan yung Christ. Kanya po tang muntala ketang mas maragulan, balura na yung karelang partisipasyon. So, bala mo yung malyari every 3 years. Wa. Every 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, At yako naman mas masanting ita kasi kanti mo kaya ni cathedral na makagawa tamong celebration na ni Christ. I remember pinkanta lulwaldo pa rin deng larawan na ni Cristo ngari kaya tandalanan na ni prosesyon. Ay, atatandaanan kayo po yan kasi days before or even the whole week, ilola talagang, lagay mo ni, linisan me, pagayak ni, ingawang. Talagang managi ka. Managi manisis. Ang po pang
atin na pong banners yellow and white. Yellow and white in Santa Or Silva. red. Or red. In Yata. Colorado. For Christ. Actually, that should be gold and silver. Oh, anong, Yung syempre, yellow and white. halang crepe paper ang po pang Wow. papila po na gold. Waya, pag itandorong ang kanita, agyang man lumabas ka rin ng prosesyon. Yes. Basta every Catholic home is going to prepare yung Christ the King. Kaya kanina sinabi ko lang din, oras na po ngeni pa, umpisa nyo lalagay, norguren Christ the King yung larawan, i-brush nyo nala, samasnan nyo laretang may ngalako kile, ikabi yung pasibayo. That was lovely. Kasi, Oo. maligagalangan din nga anak kanita. Akit mula, Tita Shirley, every child would troop to the neighborhood grocery. Dito magtindang Oo, kasi akit mga kanta kanya-kanya. Paste, papel. Mga walang ang kareng awang, ne? Nang kasaya. O mare, naning kabi mo, rosas. Ay, ako nga, naning kabi mo ngayon ala ko rosas, sampagita. Oy, bebang nang kabi na. Sampaga lang kalamong gema. Bakit ta kaiba na po ng seremonya? Lutumin nala. Talaga But naman. at least may significance yun, no? Opo. Every Catholic home is proclaiming Christ to be the King of their home, a kingdom of peace. Alam mo yung mga nangyayari ngayon? Yung mga klaseng king na gustong maghari, patayan. Violence is the way. No? Although it has been man's way talaga. And so Christ the King is a reminder, no? Kaya nung Sunday, ang homily ko, sabi ko, magwawakas din yan. Kayong this, mga tampalasan. No? This too shall pass. Yes. But my word will remain forever. That is the kingship of Christ. Ay, among kayo yung tatanungin ko. Nung bata kayo, ano po yung ginagawa nyo pag fiesta ng Christ the King? Kasi may auntie kayong madre, may Ay, uncle meron kayong kaming pare. parang nag-prepare, nagluluto noon. Parang fiesta din, no? At tatandaan ko kanita, remember, Papasko yan, Yes, yes. panahon. Then bibingka. At Oh. ng tambing. Pinagyan panyali. Pakamaluto kaya nga sa lol kanito. Wow, every Christ the King, balara maluto, pero his sulod din pari. Actually, the color is not really red. But the liturgical color is white or gold. Yeah, I remember deng tatando ng kay red la rin banners, red and white. Red and white. Or Ang yellow bandera and ng white. Indonesia. That was interesting. Right. Ay, totoo yun. No? Anya, masantingin ng Christ the King ngayon. No? Kaya, yung narinig ko ngayon, yung mga tao, dahil ka rin parokya, buri mo rin tayo, itwaldo rin karelang Kristo nga rin, no? Lalo na nung keng parochial level, lalo na po may kaprosesyonan talaga. So, ay mas papaboran ko ita. Nung ako yung kura, mas buri kong akit gawan da pa rin tao ita. Although ating sasabing in kanong tunayari kailangan Kristong makapako, pwede mo naman, no, the King of Kings. Pero syempre all of these iconographies are meant naman tan deny mo yung Kristong makapako, but can in precise moment then you would like to present Christ, no, to be the reigning Christ. Palagay ko din naman maski doon sa palagay mo, I think this is a question for our theologians, no? Na nagsasabing it should be the image of Christ the King should be the crucified Christ. I really have no qualms about that. Ang tanong ko lang, pota maghari Kristo makapakuya pa. Because that is what you're going to tell people, di ba? Although there is no denial that the crucifixion brought for us the real sense of Christ's kingship. Right. But He's not crucified forever. Ay, ako naman He has risen from the dead, and when He comes, He will come in glory. Yung Christ the King image na yan, nakasulat sa Biblia yan, sa Apocalypse. That is how, He is not going to say that He's coming down hanging on the cross with a crown of thorns, no? Para sa akin naman, ang dami nating images ni Kristo. Kanina yung kanta natin. Panapanahon.
ang si Kristo as the Good Shepherd. Mhm. Christ, the Sacred Heart, meron tayo. Once a year, hindi ba natin pwedeng makita siyang Right. naka in full regal Yes, attire and in you splendor? should. Hindi ba pwede yun? The cross actually is a reminder that Christ died for you and for me. And we see the cross every day. Yes, and we that make the is sign his of way. the cross Oo. every day. Mhm. We can never forget Yes. that. Pero, But then for Christ the King, bakit sa resurrection hindi siya nakapako? No? Parehong Kristo din yan, no? oo nga. Ba yung Sacred Heart, hindi yung nakapako din. Ipako na lahat, Ay, hindi bali, among. 'di ba? Pag-aaralan na, inonote ko po Dahil yan. Sige. Sacred Heart nga Mhm. Pag crucifix, it's all a year round. Lalo na pagdating ng Lenten season to remind us na Kristong namatay. Pero nabuhay na maguli. Pag Christ the King, Kristong hari. Hari. Yung image na alam The natin. image na alam natin. Sa bagay. Tanto alam din natin yung paghahari niya. Hindi naman siya naka-Armalite, no? Hindi naman siya bulletproof vest. Di ba, yun na yung sinabi sa Quas Primas. Right. Si Kristo, ang pagkahari niya binigay ng Ama, hindi yan nakuha Yes, through violence. it's a kingdom of love and peace. Di bale, pag-aaralan natin yan. At may hanggang Biyernes pa tayo para i-update yung ating mga listeners kung ano nga ba yung sabi ng mga theologians ukol dito sa Kristong Hari, Mga Kristong theologians, mga nakapako. liturgists, mga canonists, yan. O siya, tayo magtatanong at sana umabot sa Friday ang Pero resulta yung ng mga research. faithful natin, alam mo, isa lang yun sa kanila. Opo. Tanungin mo si Kristong Hari. Lahat sa kanila yan, hari lahat yan. Hindi naman na pinag-aaway sa isip nila. Kami lang mga marurunong. Sige na nga. Kayong mga marurunong nag-aaway-aaway. Nagdedebate at yung mga tao sasabihin, iisa lang yan. Ay, ano ba yan? Iba-ibang image. Parang, oo nga naman, Tita Shirley, no? Kunyari, tayo, may mga picture. I'm sure kayo, Tita Shirley, may picture kayo na naka-red dress. May picture na kung nasa beach, naka-shorts. May picture din kayo na kung formal event, naka-gown. No. Pero kayo lahat yun. Oo. Siyempre. No? Hindi naging tatlo si Tita Shirley. At yun ay panapanahon. Siyempre, pag nagsisimba si Tita Cheryl, hindi naman niya naka-bathing suit, no? Of course! Maski siya din yun. Kasi may oras siya. So, Christ the King, pag Christ the King. At kung nasa beach, hindi naman siya magga-gown. Oo nga. Naka-duster. Oh. Ay nako, sa atin pong mga listeners, ihabol ninyo yung inyong mga tanong habang tayo ay nakikinig sa isa pang magandang tugtugin. I will play for him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song. I will sing of the ways of the Lord. Good it is that we should sing to honor Yahweh's name, to thank Him for His love at dawn, His faithfulness through night. I will play for Him on my harp with my lute and 10-stringed lyre. I will greet the Lord with my song.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Hay, ang dami nating kwento. At ang daming mga pangyayari ngayong mga panahong ito na kung tutuusin, yung sabi po ni Pope Francis yung Friday na kwentuhan natin, Tita Shirley, di ba? Yung mga technology, yung mga gadgets, na hindi na daw pamilya, yung pamilyang hindi nag-uusap. Among, biro niya sabi ni Pope Francis, kung sa mesa daw, yung mga magpapamilya, hindi na nag-uusap, kumakain na lang, hindi daw yun pamilya, hotel daw yun. Sa tingin ko, Tita Shirley, di ba ano yan? Part of secularization yung, Yes. or secularism, yung puro kamunduhan yan Gadgets ka ng gadgets, ano ba yung nangyayari? Hindi na kayo nag-uusap ng iyong mga kapamilya. In a way that is secularism in the family. Yung nanoot na, so to speak, no, Among, yung umabot na sa level na pamilya. Kung dati, nung bago i-proklama yung Christ the King as a celebration of the Universal Church, yung secularism nararamdaman, yun, secular powers, yung mundo, yung mga nagkakaaway-away na nananakop, yung mga puwersa na gustong mangamkam ng mga bansa. They want to govern the world, no? Dahil dun sa mga inventions. Di ba yun ang panahon ng invention ng mga sasakyan na mabilis? Yeah, dyan lumabas yung mga modern weapons of modern war. weapons. Yung tawag dyan, yung Mga Industrial camera. Revolution. Yes. Oo. So, hindi nga nangyari yun, hindi nagtagumpay. Naggumpay naman yung ibang bagay. Kunyari ngayon, hindi tayo makakakilos kung wala tayong kotse. Hindi tayo makakakilos kung wala tayong mga cellphone. Wala ka namang kotse. Ako lang yun naman. Pero, ibig sabihin, in Ako lang general, kakakilos ako. lalo ako naka-jeep at naka-tricycle. Basta Kahit may saan. 8 pesos ka mo, makakakilos ka. 16 naman, tita, para makauwi ka rin. Pero 'di ba, yung mga tao ngayon, naalala ko na naman yung lola ko sasabihin, Ken, kayo mumunta, mag-tricycle ko pa mo. Kami manibat kesyo kanita, ang ka rin. Lalakad kami. Wapen, no? Sa panahon ngayon, yun yung issue ng Industrial Revolution, technology, etc. At yung mga tao, imbis na mapalapit sa Diyos, Nalalayo. Buti sana kung lahat ng mga gadgets may lamang breviary. Kahit may library, yan hindi yan binabasa. Tapos hindi naman ginagamit. Sana kung ganun lahat. Hindi kung minsan kung ano-anong games yung nandyan, imbis na magdasal sila. Paramihan ng games. Totoo yun, no? May text dito, Amaw. Good PM po, yako po atin kong picture na ning Kristo ngari lupang malambat na maka-frame niya. Gayak ke po kanya lagay ke sala kahit maka-frame niya mo from Ray. Maya pa oras po. Opo, gawan niya po ito. Naku, yung Facebook friend ko yata na Ray yan Di ba pwede? 95, Try 86. tulusan mo yung kandila. Just to say, express yung pamanalangin mo kaya. May isang mag-text mo naman Kenny, Maya pa oras po, ot po kaniteng balo ko makalukulok yung Christ the King. Ot nga ni po dengaliwa, makatalakad ya po. May nikal na yung kalulukulok. Hamong gin talaga. I think may, kasi may, yung makalukulok kasi is a sign of authority din. That's the traditional makalukulok. Botang kay makiramdam ka kayong makaluklok. That's why the cathedra, which is the symbol of teaching. Which reminds me, kitang minunang panahon, deng mestra, tatalakad, makaluklok lang. Makaluklok lang. That's right. Kotang kay makiramdam kayo. Ngayon naman, it's another thing also, makatalakad, makaluklok lang rin pakisabihan, makatalanghala kaya. So, it's still also a symbolic, an authoritative expression. I think po kasi ating pinalawa kinombine in Sacred Heart kay Christ the King. So Christ the King ay ating sagradong puso o na ating sagradong puso makatalakad niya siguro pati ring Christ the King inabera na lang. It's a different iconography but both are still
valid. Kung classic ya itang makaluklok. Usually mong detang makatalaga, detang sasabit. Wa, itang Alang flat bali. back kaya Oh. usanda. Ati naman, Back. there are images of Christ the King standing naman. Pero style ya mo po. Uy, merong makakera. Uy, yung santo ninyo, King of Ah, Kings. okay. Oo, di ba? Well, extend mo yung kay Kangkay. But of course, kay icon, kitang visual, may sanay ka kitang makaluklok, it's fine. O kaya, itang makatalakad, it is also fine, pamura po. Meron nga atin na mga larawan ng Christ the King nga makakorona, atin namang ali, ing korona na tsukeng kabitisana. They have different I think the artists have their own at la sari-sarili rang pamipag-proclaim kanita, no? Opo, among, kasi there are many images of Christ the King. Yung alam ko, busto lang eh. Yung may isa, di ba? Yung, hindi mo alam kung nakatayo o nakaupo kasi pag nakikita mo yung image, yung hanggang Half lang. dibdib. Dibdib lang, bust lang, yung busto. Pero may tiara. Yes. Yan yung classic yan. Kay ano yan eh. Ano yung pangalan ng artist na yan? Hahanapin natin Oo. kung sino. Pero tapos meron din yung mga nasa stained glass na mga nasa simbahan. Christ the King, hindi mo rin alam kung nakatayo o nakaupo. Usually may mga scepter pa yung mga yan. At may corona din scepter. o may tiara. Meron nakatungtong sa mundo, no? Sa globe. Ibig sabihin, siya talaga yung hari, Hari ng mundo. ng mundo. So, naku, pag umabot tayo sa iconography, Ang dami yan. i-discuss ni Among Jean. Makikinig Mahirap Mga i-discuss may mga yan, may hindi mga nakikita schools, eh. may mga schools diyan ng iconography ng Christ the King. Magre-research muna ako. May ano pa tayo, Among? May 3 araw pa tayo. Ay, ako naman gusto kong batiin yung yung mga ibang klaseng hari, yung mga hari ng mga suman, Hari ng suman? o May hari ganun ng pala. mga donut makunat, Ha, ano yun? si Mang Ising, no? Ay, Lansang. mangising. O, good afternoon po, ma. Dakal pong salamat karetang donut ang makunyat. Uy, yun ang masasarap. Babatiin din natin si Hindi na pa- Mang Bising Pasyon. Hi, mamising. Ay, nako, nag-slide. Naku. Migdive yak ang garden. Ay, sus. Magsumba yata ka, no eh. Susumba. Mamising. Behave na kayo po. O si Mape, may pile, no? Hay, iya po may nga gasgas. Liya, imang Sige. koring Mhm. o kampo ampoy imang pet, no? Ay, di nga Kita. po kumbaleren. O, yung sa kabila ng tete. Yung isang bahay, kitang babo tete. Lele-tete naman. Lele Among. tete pala. At Daming yung dapat ating- batiin. Si no? Aching Marlene, Among, miss na Oo. kayo. Kaya, i-greet natin. Kanina nag-text na sa atin. At buti na lang daw naririnig na yung boses ninyo sa radyo. Yung mga nagbe-birthday. May birthday celebrant po tayo ngayong araw na ito, Among? Wala. Meron. Si Among. Ay, si Among Greg Canlas. Lagot Oo. tayo. Among Greg, happy birthday po. Si Apong Greg, ang grande kompositor ng mga kantang kaliturhikong Kapampangan. Ampong Yapong Melchor Sitchun, ang kayang ordination anniversary Happy today. anniversary po, Among. Happy anniversary. Mhm. At nakakatuwa naman Ad yung multos annos, no? ad multos anos, ibig sabihin many more years. Happy years. Hay, umabot na naman tayo sa oras ng ating pagwawakas at itutuloy po natin yung ating kwentuhan bukas ukol dito sa kapistahan ng Kristong Hari. At may mga texters po tayo, itutuloy natin, ibabasahin natin bukas kasi halos pare-pareho eh. Mas angkop sa ating kwentuhan bukas. Among Bigyan daan ng isang nagpapagreet, sino? si Leyang Taba, proprietor ng Ay, Leia! Nona's Kitchen. Ang mami ng gwapong-gwapong si Wolfie. Wolf. Siya kaya kasama nakikinig niya. Nanay niya, si Chingdet. Hi, Saka tita. si Kong Jel. Mhm. O kaya si Mercado. Si Si Onchi. Onchi. Yan. Mga pamilya ng mga masasarap magluto. Oh, yes.
Sana may maghatid sa kanila ng salad man dito, no? Ayan, Leia. May text ka pa kasi. May singil ka pa. Kung nakikinig yun. Siyempre. Bakit hindi? Alam ko wala radyo yun. Mga radyo ng mga yan. No? Among, yung Ang mga klase radyo ng po ngayon, nasa TV na, ay nasa cellphone na. Oo Cellphone. nga pala. No? Ayan. Ay, nako. Tayo po ay magwakas muna sa ating episode at tapusin po natin sa isang dasal. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Si Shirley po ito. God bless you and keep you. At hanggang bukas po muli, si Among Jin ito. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.